Number one, love must be sincere. Love must be sincere. Ang pag-ibig ay tapat. Okay, marami sa atin, ganito kayo ang sabi ng Romans chapter 12, verse 9a, ang sabi nun, don't just pretend to love others. Don't just pretend to love others. Really love them. Ganito kayo don't just pretend to love others. Really love them. Marami sa atin, ang pagkakaalam natin sa pag-ibig, love is just an emotion. Ulitin ko yun. Love is just an emotion. There's nothing wrong with that meaning. But gusto kong sabihin sa inyo, the fullness of love is not about your emotion. It's not what you feel, how you feel. Amen? It is dapat yung love talaga, genuine. Amen. Don't pretend to love. Marami kasi sa atin, especially millennials. Yung mga millennials dyan, sabi ng amen. Amen! Millennials sa baba dito. Lahat ng mga millennials, sabi ng amen. O yung hindi ng amen, centennial tawag to. Bakit? Tawag pa rin lapu-lapu. Mga millennials, ito yung inabutan na ng bagong sibilisasyon, bagong mentalidad, bagong nag-discover na yung mga millennials ngayon, hindi mo na nabubula. Dali nagbubola-bola mo kami. Yung panahon namin, pag sinabi sa amin, dito nga, nagbubola pa kami. Ngayon yung mga millennial. May mga ganun na. Di nga. Diba? Hello? Bakit? Masyado nang expose sa mga millennial. Kaya lang, overexposure, masyado silang expose sa sanlibutan, they just adapt. Amen? Sawa na lang. Inbin mo na para sa akin. They just adapt even the wrong principles of the world. Especially when it comes to God. Many young people nowadays, and even yung mga Kristiyano na, pati na-adapt pa rin nila yung standard ng mundo. It is not about the physical appearance of the people. It's all about the genuinity or the genuine love na kailangan meron tayo. Do not pretend. Mga kabataan, they just feel emotionally. They just so much emotional. Masyado silang emotional. Nagwapuhan lang, I love him. Nagandahan lang, I love you. Amen? Kung sinabi ng Diyos, love God with all your heart, with all your soul, with all your mind, with all your strength. Ang sabi ng Diyos, mahalin mo siya ng totoo, standard. Hindi yung mahal mo siya sa panahon ng linggo, hindi mo siya mahal pagdating ng Sabado at Lunes. Maraming mga Kristiyano, up until today, hindi maunawaan yung salitang pagmamahal. Why? Because masyadong kinakain ng mundo ang prinsipyo ng mga Kristiyano. Do not adopt the principles of this world. Romans chapter 12 verse 2, but be transformed by the renewing of your mind. Hindi ang mundo ang standard ng pagmamahal. Tayo mga Kristiyano. That must be sincere. I'd like to warn you young people, mga nanay at tatay na may asawa, kung magmamahal po kayo, magmahal tayo ng tapat. Hindi pag-ibig na pakunwari. Because, I'll tell you this, amen? Pagpapagod ako, amen? Jesus name. The word genuine literally means without hypocrisy. Pag sinabi natin genuine love, amen? It is literally means without hypocrisy. Walang pakunwaring pag-ibig. Tatandaan nyo, ang lalaki hindi makapagitay ng nagiging tatay. At ang babae hindi makatiis na bubuntis. Ang pag-ibig, hindi po ito laro. Sabi nga ng post sikit ba ng post nun? Huwag kang magpanggap na Kristiyano. Huwag kang maglaro ng Kristiyanuhan. Dahil sa Satanas, hindi nagpapanggap sa Satanas. Totoo siya sa ginagawa niya. Huwag kang magpanggap. Sino dito may pinagdadaanan? Huwag kang magpanggap. Alam mo karami sa atin, we are pretending to be okay. Umamin po kayo. We are pretending to be okay. Ganyan talaga Kristiyano eh. Pinipilit natin maging masaya kahit nalungkot na tayo sa problema. Tama po ba tayo? Diba? Iniisip mo, di ba masaya pa kaya ako? Ano kaya dadatnan ko doon? Tanggap pa kaya ako sa church? Ganyan tayo bisa, diba? Baka naman mabuli lang ako doon. Baka naman husgahan na naman ako doon. Mapang-husga yung mga tao. Dagat tayo doon, diba? We are pretending to be okay. Ngayon, pero magluwatan tayo sa church. Pinipilit natin ulit eh. Tama? Ang tao ganyan eh. Nakangiti ngayon, pero sa puso sobrang lungkot. Sinabi mo, mahal mo, Diyos,
mahal mo tao, mahal mo kaluluwa, with genuine yun. Hindi pagpapanggap, kasi yung nagpapanggap, nawawala rin. Yung nagpapanggap, hindi nagtatagal. Kaya kailangan yung mga nagmamahal sa Diyos totoo. Walang pakunwari. Nagmamahal ng tunay, nagdi-devotion, nagbabasa, nag-iikapu, nagbibigay sa Panginoon, at gumagawa ng lahat ng kaparaan, makasunod lang sa kalooban ng Diyos. Mahal mo ba ang Diyos? Kung mahal mo ang Diyos, huwag kang magkunwari. Sabihin mo nararamdaman mo sa Kanya. Sabihin mo yung sitwasyon mo. Sabihin mo ka magpanggap na mahal-mahalan mo lang siya. Kasi kapag ang tao minahal-mahalan mo lang, susuklihan ka ng pag-ibig lang. At kapag yung Kristiyano nagpanggap ng Kristiyano, Kristiyanuhan ka lang, pupunta ka ng langit-langitan. Love must be discerning. Ang pag-ibig ay nakauunawa. You must discern. Pag sinabi natin discerning, amen, marunong makita ang kaibahan. You know what is the difference between the good and evil, the right and wrong. That is discerning. Ang tunay ng pagmamahal, may discernment. Yung mga tunay na nagmamahal, mas lalong lumalapit sa Diyos. Kaya yung pagmamahal na nararamdaman mo, if it is not come from God, it will take away from the Lord. But if God, if you feel the presence of the Lord, or feel the real essence of love, you will lead to God. Dadaling ka yun sa Panginoon. Natataon lang ang message ng Lord, nakakasakit, pero nakakatuwid. Amen? Because true love hate evil and exposes the truth. And if you will be hallelujah, pag na-expose ka ng katotohanan, mababago ka. You will be transformed by this truth. Because truth really hurts, but it can transform. Sometimes we say love is blind, but God says, no, love near. It's clear, patient. Naniniwala po ba kayo kung yung pag-ibig hindi bulag? Huwag mo sabihin, Lord, bulag. Ang pag-ibig bulag. Love is blind. Do you believe in love at first sight? Kung una mo siya nakita, mahal mo na, I don't believe in that. Naniniwala ako sa second sight. Amen? Sa pangalawang kita, pwede yun. Pero mo naman nakita, mahal mo na, do you believe that love is blind? Don't believe in that. That's not biblical. Because clear. Real love needs clear vision. Love must be patient. Romans 12:12, rejoice in our confident hope. Be patient in trouble and keep on praying. Behind these praises lies the hope of our Lord's return. Mga kapatid, love must be patient. Ang tunay na pag-ibig, hallelujah, mapagpasensya. At handang mag-antay. May mga bagay na dapat minamadali. Lalo na, may mga bagay na kailangan madali. Pero may mga bagay na kailangan antay. Amen? Pastor, matagal na akong nag-aantay sa blessing ng Diyos. Bakit hindi pa dumarating? Baka you don't deserve it pa. May mga bagay na iniinit mo pero hindi ka na dumarating. Baka hindi pa dapat para sa'yo. Diba? Pero may mga bagay naman di mo inilig pero biglang dumating. Pero kapag ba hindi dumating ang panalangin mo, magwawala ka ba? Mag-stalk away ka ba? Aalis ka ba sa Lord? Titigilan mo na ba pangarap mo?